Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. I'm your board exam buddy, Prince NF Cruz. So ngayon, bago tayo dumiretso sa mas advanced na power systems applications, isisingit muna natin itong isang very useful na mathematical tool na madalas ting lumabas or lumalabas din siya sa board exam, no? Yung tinatawag natin na Coron reduction method. Pero sa video na to, hindi po tayo magpo-focus sa Y-bus or Z-bus ng power systems kasi dun po sa usually nakikita yung Cron reduction method. So dun yung siya mas makikita, no? So hindi po natin siya i-discuss ngayon, yung Y-bus and Z-bus. Yung focus lang po natin ngayon ay very straightforward lang. Ano ba talaga ang Cron reduction at paano ba siya gawin mathematically? So magka-focus lang po tayo sa math ng Cron reduction method. Okay? So yung pinaka-basic idea ng ating Cron reduction method ay simple lang naman yung idea niya, no? Pag sinabi po natin Cron reduction, isa siyang paraan na gagawin mo sa isang matrix ay babawasan mo yung dimension niya. Okay, so halimbawa, 5 by 5 na matrix siya, gagawin mo siyang 3 by 3. Halimbawa, 6 by 6 matrix, gagawin mo siyang 2 by 2. So, ganun po yung idea ng Cron reduction method. Pero itong Cron reduction method, hindi po siya simpleng delete lang. So, parang isipin natin na 5 by 5, gagawin ko 3 by 3. So, tanggalin ko na lang ba yung ibang elements, laman ng matrix, para maging 3 by 3? Hindi po ganun, no? So, hindi po ganun ay idea ng Cron reduction. Kahit may tinatanggal kang rows and columns, yung effect niya sa matrix is ina-absorb mo pa din. Kino-consider mo pa din siya. Yung analogy ko kasi dito, parang sa GC or sa group chat. O, halimbawa, may group chat po kayo sa Messenger. So, bali 20 sila. Hindi ka kasama ha. Bali 20 sila doon, tapos nag-aaway-away sila. So, nagkarambunan sila doon. So, apat lang talaga yung pinaka nag-aaway. Apat lang yung nag-aaway doon, no? Pero, yung 16, kasali sila sa gulo. Kasi nakikigatong sila. Kumbaga, lalo nilang pinoprovoke yung apat na nag-aaway. So, lahat sila kasama sa away, pero apat lang talaga yung main characters natin dito. Kasi talaga pinaka nag-aaway. So, ikaw, kakagising mo lang, nagulat ka kasi ang dami nangyari sa GC. So, ngayon, ikaw, magbabackread ka ngayon. So, ang gagawin mo, hindi mo nababasahin yung buong conversation. Ang babasahin mo na lang yung mga chinat nung apat na pinaka nag-away, 'di ba? So, ganun po yung Cron reduction method. Instead na i-analyze mo yung buong conversation, o yung sabihin natin yung 20 by 20 na matrix, i-analyze mo lang yung apat, or gagawin mo siyang 4 by 4 matrix, pero hindi mo talaga tinanggal yung 16. Hindi mo siya tinanggal. Kasi hindi naman mag-aaway ng ganun yung apat kung hindi nakagatong yung 16. So, tinanggal mo yung mga minor elements, pero hindi mo disregard yung ambag nila doon sa matrix. Okay? So, ganun po yung Cron reduction method. Kumbaga, parang pasisikipin mo lang yung matrix para mas madali siyang i-analyze. Kasi kapag mas mababa ang dimensions ng matrix, then mas madali siyang i-compute, di ba? So, yun po yung idea ng Cron reduction method natin. So, paano ba siya gawin? So, tingnan po natin ngayon yung ating partitioned matrix form. So, ito po yung matrix natin. So, ito lang i-focus natin, no, yung Z na part ng matrix. So, Z1, Z2, Z3, and Z4. So, itong Z1, Z2, Z3, and Z4 ay hindi siya simpleng number lang. Pwede siyang submatrix, kumbaga matrix sa loob ng malaking matrix. Ang goal natin dito ay ma-eliminate ang mga variables associated with the lower partition, which is in our case yung Z4. Gusto mong ma-eliminate lahat ng variables na associated sa kanya para makuha natin yung reduced matrix. So, ito po yung pinaka-formula ng ating Cron reduction method. Yung reduced na matrix is equal to Z1. Tatawagin natin siyang retained submatrix. Then, yung Z2 and Z3, ang tawag natin dyan ay mga coupling matrices. Then, yung Z4 ay reduced submatrix. Kumbaga, yung idea dito, para hindi nyo siya mas madaling makalimutan, yung coupling matrices, pabagitnaan niya si Z4. Kumbaga, kaya siya tinawag na coupling kasi couple po sila. Tapos, ipapagitnaan nila ngayon yung Z4, which is the reduced submatrix na naka-inverse. Tapos makikita nyo dito na si Z4, hindi natin siya basta-bastang tinanggal. Hindi natin basta tinanggal-tanggal to, no? Kasi we want to eliminate the variables associated with Z4. Pero hindi natin siya simply dinilit or tinanggal. Ginamit mo pa rin siya through its inverse para maisama mo yung effect niya doon sa eliminated or reduced submatrix natin.
So usually, meron tayong dalawang ways of looking at the Cron reduction method. Yung una is the matrix form. So kung gusto mong makita talaga yung buong matrix kapag ka na-reduced mo na siya, that's the matrix form. Okay? So doon, kita mo talaga yung buong partitioned matrix at mas clear ang overall structure ng ating reduction. Okay? Pangalawa naman ay element form. So ito, useful naman to kapag ayaw mo tingnan yung buong matrix, gusto mo lang makuha yung element. So kung halimbawa, na-reduce mo na siya into 3x3 matrix, tapos gusto mong kunin yung, sabihin natin, gusto mong lang kunin yung first row and third column na element ng reduced matrix, then mag-element form ka para hindi mo na kailangan problemahin yung buong matrix. Isang element na lang ititignan mo. So ang mangyari dyan, si I, yung number of row, kung pang ilang row siya, si J naman ay kung pang ilang column. Okay? So, kapag wala yung reduction, dyan, ibig sabihin, galing to sa original na matrix. Yan. So, galing nga sa mga original na matrix nung hindi pa nare-reduced. Gagamitin naman natin siya later, ano? Para mas magets po natin yung formula. Then, ito po yung, basta ito po yung formula. Pareho lang naman sila, no? Ito, lalagyan mo lang siya sa ilalim. Okay? So, pareho lang sila ng formula. Okay? So, yun po yung dalawang form natin, matrix and element form. Nagagamitin po natin mamaya. Okay? So, we'll start po with example number 1. Using the Cron reduction method, eliminate the variables associated with node 4. So, yung numbering ng node natin sa loob ng Y-bus, yung ano lang din naman siya, kung pang ilang row or pang ilang column. Okay? So, kung ito po yung first column, ito yung first row, ibig sabihin, lahat ng to associated to with node number 1. So, kung ito naman yung second column natin, tapos ito yung second row, then lahat ng elements dito ay associated with node number 2. Okay? So, ito naman yung 3. Tapos ito yung 4. So, ang goal po natin for this problem ay matanggal natin lahat ng variables associated with node number 4. So, ano yung mga gusto nating tanggalin? Ito po yung mga gusto nating tanggalin. Ayan, di ba? So, kung yan yung gusto mong tanggalin, ito yung gusto mong ma-retain. Yan, di ba? So, yun yung gusto mong ma-retain, di ba? So, yung tawag natin dyan, balikan po natin yung slide natin. Kung sino yung gusto mong ma-retain, siya yung Z1. Ang tawag po natin doon ay retained submatrix. So, ibig sabihin, ito yung Z1 natin, yung blue. So, ito yung ating retained bus submatrix. Okay? So, sabi natin, kung sino naman yung gato na lang siya tandaan, no? Kung sino naman yung nasa left or right ni Z1, then yun po yung magiging Z2. Okay? Kung sino pa yung nasa left or right, siya yung magiging Z2. Kung sino naman yung nasa up or down niya, yun yung magiging Z3. Okay? So, for this example, kung sino nasa left right niya, ito yung nasa left right niya, or nasa right niya, di ba? So, ibig sabihin, ito po yung magiging Z2 natin. Ito yung magiging Z2 natin. Then, yung nasa up-down niya, yung magiging Z3. So, ibig sabihin, ito yung Z3 natin. Yung nasa baba. Then, yung matitira, siya na po yung Z4. So, gamitin lang po natin yung matrix form muna na formula. So, sabi natin sa matrix form, Z1 minus Z2 and Z3, papagitnaan niya yung Z4 na naka-inverse. So, try po natin ngayon yung matrix form. Bali, ito yung ating Z1. Tapos ito yung Z2. Tapos ito yung Z3. Tapos ito yung Z4. So, ito na po yung ating reduction matrix. So, madali na lang siya, no? Iikot na lang po siya. So, kung paano mo isosolve. Ang gagawin natin dito ay matrix multiplication at saka matrix subtraction. Diba? Isa na lang po yung gagawin natin. Kasi, multiply mo lang tong tatlong matrix na to, then isusubtract mo lang siya dito. Kaya lang, ang nagpahirap po sa problem ay may J. May imaginary. Ang gagawin po natin kapag may J, napadali yung complex kasi J lang siya, no? So, pwede mo siyang i-factor out. Pero kapag ka-complex number yan, medyo mahirap po siya kapag may real part, no? So, ayan. So, dito kung J lang naman, pwede mong i-factor out yung J. So, mawawalan po ng J yung loob.
Tapos saka may Cochran reduction yung wala ng J na matrix. Mag-work po siya kasi kapag dito natin siya gagawin, tatanggalin natin yung J, lalabas natin yung J dito. So, ganun din dito, ilabas mo yung J. Tapos, pag nilabas mo yung J, since may inverse yun, ang mangyari po doon, madidistribute po kasi yung inverse, no? So, halimbawa, positive J15. Pag nilabas mo kasi yung J, madidistribute din po yung negative doon. So, ganyan siya, no? So, mag-distribute din yung negative. So, ang mangyari dito, pagka factor out mo siya, dapat J raised to negative 1 na yon. Okay? So, pagka pinag-multiply natin tong tatlong J na ito, na na-factor out natin, pwede kasi natin siya pagsama-samahin sa harapan. So, punta tayo sa mode 2. So, multiply lang natin. I times raised to negative 1 times I. So, wag natin isama mo yung minus. Okay? So, I lang ang matitira. Or J lang din. So, ang mangyari dyan, ang lahat ng to, J lang din yan. Tapos, pwede mong i-factor out pa yung dalawang J dito sa labas. Tanggalin mo yung J dyan. Tapos, ito yung ating operation sa loob. Diba? So, parang, pwedeng tanggalin mo na pala yung J umpisa pa lang, 'di ba? Tapos i-Cochran reduction mo yung matitira doon sa loob. Kasi ito din yung form niya pagka Cochran reduction natin yan ng walang J, 'di ba? Z1, Z2, Z3 and Z4. So ibig sabihin kapag magko-Cochran reduction po kayo ng may J, tanggalin niyo muna yung J, kumbaga i-factor out niyo muna yung J. Tanggalin niyo muna yung J. Tapos, ito na lang yung i-Cochran reduction niya, yung loob. So, dyan na lang po kayo magko-Cochran reduction. Kasi nakita naman natin kanina na valid siya, di ba? Nung kinonsider natin yung J sa mismong Cochran reduction, ganun din. Pwede mo siyang i-factor out na lang. Which is mas madali. Kasi pwede na siyang gamitan ng calculator. So, gagawin po natin dyan. Since ang formula lang natin ay Z1 minus Z2, Z3, and Z4 raised to negative 1. Ang gagawin natin dyan, ilalagay nyo ito sa calcu. So, ito yung magiging... So, ito yung dimension niya ay 3 by 1. Tapos, ito yung ating Z2. Ito ay 1 by 3 matrix. Tapos, ito ay Z4. Ito ay 1 by 1. So, kung naka-cars po kayo, hanggang 3 lang yung matrix dito So, halimbawa, mode 6. So, 3 lang siya, di ba? Mat A, Mat B, and Mat C. Kung nakakanon kayo, pwede nyo nang matype ito ng buo. Itong buong to. Kasi hanggang Mat D yun. So, 4 siya. So, kapag ka-cars kayo, unahin nyo na lang po muna to. Okay? So, unahin natin yung Z2. So, yung Z2, ilalagay natin siya sa... So, lagyan natin kay Mat A yung Z3. Lagyan natin kay Mat A. Tapos ito, lagyan natin kay Mat B. Tapos ito yung kay Mat C. So, Mat A natin ay 3 by 1. So, negative 5, and negative 5. Then, AC, then shift 4, then dim. Punta tayo sa dim. So, shift 4, 1. Then, 2, kasi Mat B na tayo. So, yung Mat B natin ay 1 by 3. So, punta po tayo sa 1 by 3. So, 1. So, negative 5, and negative 5. Then, shift 4 ulit. Tapos, Mat C naman. So, dim. Pagka kasi maglalagay po kayo ng bagong laman sa Mat A, Mat B, and Mat C, magdi-dim po kayo. So, dapat dim. So, Mat C tayo. So, 1 by 1. Hanapin natin yung 1 by 1. Okay? So, ito ay 15. Then, press po natin yung parameters. So, Mat A. Baliktad pala to, no? Z2 pala dapat yung nandito. So, okay lang naman kahit magkabaliktad po yung Z2 and Z3. Basta masunod nyo yung tamang dimension. Kasi kung magkakamali man po kayo ng dimension sa calcu, sasabihin lang sa inyo ni calcu, dimension error. So, kapag po ganun yung nangyari sa inyo, pagpalitin nyo lang po yung Z2 and Z3.
yung coupling matrices natin. Okay, so Z2 to. Tapos ito ay Z3. So, mat A times mat C na naka-inverse times mat B. Ito na yung ating matrices. So, puro siya 5/3. Tapos, ang gagawin natin, yung Z1, na kay mat answer na kasi yung ginawa natin kanina. Tapos itong Z1, ilalagay natin siya kay another matrix. Lagay natin kay mat A ulit. Kasi ito yung huli nating sinolve, diba? So, na kay mat ans po yan. So, ilagay natin to kay mat A ngayon. Kasi hanggang 3 lalagyan lang po tayo. Okay? So, mat A po tayo. So, shift 4, then dim, then mat A. Tapos, 3/3. So, press AC, then shift, then matrix, then mat A, minus, shift, matrix, mat answer. Okay, so ito na po yung ating reduced na matrix. So, sulat na lang natin siya, no? So, Y pala to dapat, guys, sorry. Kasi Y bus tayo. Okay? So, puro Y pala dapat yun. Kasi Y bus. Pero, ganoon din naman yung formula, no? So, ganoon pa din naman. Pwede mo kasi siyang gamitin sa Y bus, pwede mo siyang gamitin sa Z bus. Okay? So, sulat na po natin yung reduced na Y bus. So, dapat 3/3 na siya. Okay, so negative 35/3. Negative 20/3. 55/3. Okay, so ito na po yung ating reduced na Y bus. So ito na po yung ating answer, no? Reduced na Y bus natin. Pagka na-eliminate mo na yung variables associated with node 4. Tapos ano pala, no? Nag-factor out tayo ng J kanina, so ibabalik mo lang siya. Okay? So nag-factor out tayo ng J, balik mo ngayon siya doon sa loob ng matrix. Kasi yung ginawa natin, nilabas mo yung J, tapos nag-perform ka ng cron reduction dito. So, dahil nagawa mo na yung cron reduction, ibabalik mo na ngayon yung J. Kasi pinactor out lang naman natin siya kanina para mas padali yung computations, para makalculate siya. Okay? So, yun na po yung answer natin sa example number 1, yung reduced na Y bus using cron reduction method. So, next naman, example number 2, using the cron reduction method, eliminate the variables associated with node number 3. Pero parang same answer din siya, no? Gawin nating node 2 na lang. Yan, para different answer. So, ganito pa rin yung node numbering natin. 1, 2, 3, 4. Pati sa column. Ay, pati sa rows, no? So, sabi natin pag node number 2, ito yon. At saka ito. So, yun yung gusto natin na ma-eliminate. So, ibig sabihin, ito po yung mga gusto nating ma-retain. Yan. So, sabi natin, kung sino yung gusto mong ma-retain, kung sino yung natira, siya yung tinatawag na Y1 or the retained submatrix. So, sabi natin, para ma-locate natin si Y2, so, balik tayo sa slides kanina. So, para ma-locate mo si yung pangalawa, Y2 or Z2, titingin ka sa left or right ni Y1 or Z1, di ba? So, doon mo ma-locate yung Z2 natin or Y2. So, in this example, nasan po yung ating Y2? So, yung Y1 yung mga blue. So, sino po yung mga nasa left or right ng mga kulay blue? Ito po yung nasa left or right nila. Ito at saka ito. Diba? So, ibig sabihin, yung green, yan po yung ating Y2.
Then, sabi natin, para malocate naman natin si Y3, punta ka sa up or down nung ating Y1, di ba? So, sino pong nasa taas or nasa baba nung ating mga kulay blue? Ito po yon. Yan. So, ibig sabihin, yan yung Y3 natin. Then, yung matitira, yun na po yung magiging Y4. So, sulat lang ulit natin. So, yung Y1 natin, so, sabi natin, pwede natin i-factor out na lang yung J, no? So, factor out natin yung J para pwede natin siya makalki ulit. Parang yung ginawa natin kanina. So, 20, negative 5, negative 5, negative 5, 15, negative 5, negative 5, negative 5, and 15. So, double check ko lang. Parang 5 pala to dapat. Okay, ayan. So, yun na yung ating Y1. So, yung Y2 natin, lagyan natin ng kulay ito, no? So, yung Y2 natin, yung green, so, negative 10, negative 5, and negative 5. Then, yung Y3, negative 10, negative 5, and negative 5. Then, yung Y4 natin ay yung 20. Okay, so ganun lang ulit. Input niya lang po ulit siya sa calculator. So, mangyari dyan, Y1 minus Y2, Y3, and nasa gitna nila si Y4 na naka-inverse. Okay? So, ang gawin natin, yung Y1, ilagay natin, hindi, dito pala muna tayo sa gitna. No? Kasi cars ang gagamitin natin. So, yung Y2, lagay mo kay mat A. Then, si Y3, lagay mo kay mat C. Then, si Y4, lagay mo kay mat T. Ay, mat B pala. Okay? So, mode 6. So, mat A muna. So, 3 by 1. Negative 10, negative 5, and negative 5. Mat C naman tayo. Ito ay 1 by 3. So, negative 10, negative 5, and negative 5. Then, mat B. Ay, dim pala, sorry. So, mat B plus 1 by 1. Okay, so, perform na po natin yung matrix multiplication. So, mat A, kasi Y2, times inverse ni mat B times mat C. So, yun na siya, no? So, naki-mat answer na yan. So, naki-mat answer na yung, itong red na to. Okay? So, naki-mat answer na yan. So, wag nyo siya papatungan ng ibang mat answer, ha? So, naki-mat answer na po yan. So, kapag in-access mo yung mat answer, ibibigay nyo sa yung pinaka-recent na matrix operation na ginawa mo. So, wag ka magpe-perform ng another addition, subtraction doon kasi mapapatungan siya ng bagong value. Okay? So, ilagay natin ngayon yung Y1 kay mat A. So, dim, then mat A. So, 3 by 3. So, 20, negative 5, and 15. So, mat A minus yung ating answer. Mat answer. Okay, so ito na po yung ating answer. Kapag na-reduce na yung ating matrix. Okay, so ito na po yung ating final answer. So, yun yung matrix form. So, try po natin yung element form. So, halimbawa, ayaw mong
ayaw mo makita yung buong matrix. Kaya, halimbawa, hanapin mo lang yung sabihin natin, y33. Yan. So, halimbawa, y33 lang yung gusto mong kunin dun sa reduced na matrix natin. So, dapat yung magiging answer mo dyan, eto. Kasi ang pinapahanap sa atin yung third row and third column na element, which is yung 13.75J. So, dapat pagka ginamitan mo yan ng element form, dapat yun yung magiging sagot natin. So, try po natin. So, ito yung formula ulit natin, no? So, sino yung gusto mong ma-eliminate na node? So, yung gusto mong ma-eliminate na node, di ba, si 2. So, ibig sabihin, yun yung K mo. Ngayon, yung gusto mong hanapin ay y33. So, gagawin mo lang tong y. Gawin ko lang palang y to. Okay, so yung I mo dyan ay 3. Yung J mo dyan ay 3. So, mangyari dyan, y33 ng reduced is equal to y33 ng original na matrix minus y32 kasi yun yung K natin, yung 2, then y23 over y22. So, lahat ng to galing sa original, yung nasa right side ng ating equation. Okay, so ito na po yung ating element form. So, ano yung y33 natin? Mga original po to. Ulitin ko lang, no? Galing sa original matrix. So, dapat ito katitingin sa original. So, ito yung y33 natin kasi ito yung third column and third row na element. Okay, so ito yung J15 minus, so ano yung Y32? Third row and second column, so ito yon. So negative J5 times Y23, so second row and third column, so ito po yon. Negative J5 all over Y22, so ito po yung Y22 natin. Okay, so ito yung J20. So, try natin ngayon gamitan ng calculator. So, mode 2 tayo kasi may imaginary. So, 15i minus negative 5i times negative 5i over 20i. Okay, so ito yung ating answer. 13.75 J. Okay, so J 13.75. So tama lang, 'di ba? So kung isa lang naman yung pinapahanap sa inyo na element sa problem, then kahit wag na po kayo mag-matrix, mag-element form na lang kayo. Kaya lang medyo mahirap kabisaduhin yung formula, no, ng element form. Parang mas madaling kabisaduhin yung matrix. Kasi wala masyadong nakakalitong subscript dito, no? So, yan na talaga siya. Mas madali mo lang siya makakabisado. And pwede mo naman siyang i-calculate, di ba? So, hindi naman siguro kayo bibigyan ng 5x5 sa board exam, no? Kasi masyado na mahaba yun. Siguro mga 4x4 lang or 3x3. Tapos, siguro ang bibigay lang sa inyo, J lang. Hindi siya complex number na may real part. Okay? So, ayun. Kaya naman i-calculate. So, last example po tayo. So, example number 3, using the Cron reduction method, reduce the 4x4 matrix into a 2x2 matrix. So, gagawin po natin dito, yung 4x4, gagawin mo siyang 2x2. So, ilang node ang i-eliminate natin dito? Dalawa. No? Kasi from 4 nodes, gagawin mo siyang 2 nodes na lang. Okay? So, 2x2 kasi, no? So, dalawa yung i-eliminate natin. So, paano kaya yan? Hindi binanggit kung sinong node yung i-eliminate natin. So, kapag po hindi binanggit kung sino yung node na i-eliminate, lagi nyo pong pipiliin yung pinakadulo. Okay? So, sino yung pinakadulo dito? So, 1, 2, 3, and 4. So, yung pinakadulo natin dyan ay yung 3 and 4. So, ito po yung i-eliminate natin. Saka ito. Okay? So, yun yung mga i-eliminate natin. So, ibig sabihin, ito yung mareretain. Ibig sabihin, ito yung ating Z1. Or Y1. Lagi ko nagiging Z1. Sige, Y1 siya. Okay? So, ito yung Y1 natin kasi siya yung mareretain. Yung
Yung y2 naman natin, sabi natin, yung y2, yung katabi ni y1, left or right, di ba? So, ito yung ating y2. Then, ito yung ating y3. Tapos, ito yung ating y4. Kasi hindi matitira, di ba? Siya yung y4. Okay, so ganun lang ulit. Input lang po ulit natin siya sa calcu. So, y1 minus y2, y3, then papagitnaan si y4 na naka-inverse. So, factor out lang po ulit natin yung mga j. So, lagay ulit natin yung y2 kay mat A. Si y3 naman kay mat B. Tapos, yung y4 naman kay mat C. So, mode 6, mat A. So, ano ba yung dimension ni mat A? 2 by 2, no? So, then ay 2 by 2, saka ito. So, mat A natin ay 2 by 2, so 5. So, tanggalin ko lang yung j, no? So, negative 5, negative 5, negative 5, and negative 5. So, mat B. So, mat B natin ay 2 by 2. So, puro negative 5. Actually, pwedeng gamitin nyo na lang ulit yung mat A, no? Kasi pareho lang naman sila ng laman. Okay? So, mat C. Another 2 by 2. So, 15, negative 5, 15, and negative 5. Okay, so lagyan na natin yung matrix operation na gagawin. So, mat A times inverse ni mat B times mat C. Ay, ba't kaya? Kaya ganun. Sige, double check ko lang yung laman, ha. So, mat A. Okay, so tama naman yung mat A. Itong mat C, mali, no? Dapat, 15. Sige, bagayin ko lang yung mat C. So, 5, 15, negative 5, negative 5, and 15. So, mat A, mat B, times mat C. Kaya ganun. Baliktad pala. Si mat C pala dapat yung naka-inverse kasi siya yung y4, no? Sige. Careful na lang po tayo dito, guys, ha? Labelan nyo na lang na maayos. So, ito kasi yung ano ko, no? Yung y3. So, dapat ito yung hindi naka-inverse si mat B. Okay, so ito na po yung ating answer. Naka-mat answer na yan. So, wag natin papatungan ng any other matrix operations. So, lagay mo kay mat A yung y1. So, yung y1 natin ay 2 by 2. So, 20, negative 10, negative 10, and 20. So, another matrix operation. So, mat A minus yung ating answer. Okay, so ito na po yung ating final answer, no? Yung reduced na matrix. Kapag na-reduce mo na siya into 2 by 2, then ito po yung sagot. So, babalikan natin yung J, no? So, J, 15, negative 15, negative 15, and 15. Okay, so ito na po yung ating final answer. Okay, so yun po yung ating clone reduction method. Sana marami po kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyo i-discuss ko sa mga future videos. So yun lang guys, see you on the next video.